Bago pa maging public cemetery ang tabi namin, bantog ng kwento ang tungkol sa tikbalang na nagpapakita sa mga babaeng maputi at may mahabang buhok dito sa amin. Kaya grabe ang tawanan nung magsabi si Mala, kapitbahay namin, na may naririnig siyang yapak ng kabayo sa gilid ng kwarto niya. Yung kwarto niya, sa gilid nun sementeryo na. Mapiling pa nga ang tawag namin sa kanya ng mga kaidaran niya nang makwento niya yun sa amin. Kasi una, lalaki siya. Pangalawa, moreno man siya at maikli ang buhok. May balbas din. Kaya paanong dadalawin siya ng tikbalang? Paano siya mapagkakamalang babae? Yun nga lang, halos 1 taon nang lumipas na lagi niya nang kinikwento yun nang mapatunayan namin na hindi siya nagbibiro o nagyayabang lang. Night class ako nung college. Pag 9:00 na, lagi na akong inaabangan ng mga nakababata kong kapatid sa harap ng second gate ng campus. Kasi ganito, sa barangay namin andito yung campus at yung sementeryo. Yung campus, mga kabahayan, tapos yung sementeryo. Kaya walking distance lang talaga. Sa gabing nangyari to, na late na talaga kami ng uwi. Kaya yung 2 kaklase kong uwian pa sa kabilang bayan, nakiusap na makitulog sa amin. Sinesermonan na ako noon ng mga kapatid ko habang naglalakad kami pa uwi. Tapos nung paliko na kami sa iskinita papasok sa amin, sumalubong sa amin yung amoy ng tila nasusunog na buhok. Amoy na amoy talaga hanggang sa bahay. Si nanay nga nun nagmas na kasi masakit sa dibdib niya yung amoy. Ako naman at yung 2 kaklase ko, naisipan naming kumain sa may bubong. Siyempre, naisip namin mahangin eh. Baka wala masyadong amoy sa taas. Pag nasa bubong ka namin, kita mo na yung sementeryo pati yung gilid ng bahay nila Mala. Pag akyat namin, si Taka may tinuro. Sabi niya may bold. Ako naman hindi ko pinansin kasi gutom na ako eh. Kain lang ako ng kain. Hanggang sa siniko ako ni Willie. Sabi niya sa akin, bakit may babaeng hubad sa gilid ng bahay ng kapitbahay namin? Doon na ako lumingon. At nakita ko nga may babaeng nakahubad. As in kitang-kita yung Sierra Madre niya. Napatayo na ako nun. Pagtayo ko, nagpilit lumaki ang mga mata ko. Kasi tangina, yung babae, ang pang-ibaba niyang katawan, pangkabayo. Hindi ako sumigaw nun, pero yung 2 kaklase ko, oo. Tapos nag-uunahan na kaming bumaba. Kay nanay ko sinabi yung nakita namin. Si nanay naman pinatahimik kami. Saka siya nagpunta kila Mala. Lumabas naman yung 2 kuya ni Mala at tatay nila. Pero wala na dun yung tikbalang. Pero may naiwan. Bungkos na mga lantang bulaklak. Ang dami. Ang sabi-sabi kinaumagahan nun, baka atang o alay yung mga bulaklak. Baka raw maraming bumisita sa may mga puntod. Kaso kasi, ang nakapagtataka dun, hindi nakalagay sa basket. Tapos yung buong gilid ng kwarto ni Mala, tad-tad nun. Yung mga nakita ring bulaklak, yun yung mga bulaklak na hindi karaniwang inaatang. Kahit pag sa libing. Hindi rin masagot yung tanong kung bakit may sakit si Mala na ilang araw na. Nagpadoktor na rin siya pero hindi pa rin nagaling. Nung dinala siya sa manggagamot at maikwento ng nanay niya sa mga kabarangay namin ang naging resulta, tinamaan kaming lahat ng takot. May 2 nilalang kasing lumabas sa tawas. Parehong tikbalang. Pero yung isa, lalaki. Ang dahilan umano ng pagkakasakit ni Mala ay yung lalaking tikbalang. Nagalit sa kanya kasi type siya ng babaeng tikbalang. Ang sinabing solusyon ng manggagamot, umalis muna si Mala sa kanila. Na ginawa niya naman. Doon muna siya tumira panandalian sa kaanak ng nanay niya sa ibang barangay.
At iilang oras pa lang siyang nandun, nawala ng lagnat at sakit ng ulo niya. Mga 1 buwan siyang tumira doon tapos nag-apply na siya ng trabaho sa Maynila. Bumibisita na lang siya sa kanila. At tuwing bibisita siya, nagkakaroon ng mga bulaklak sa gilid ng kwarto niya. Tapos magkakasakit siya. Natigil lang ang pagkakasakit niya nang makapag-asawa siya paglipas ng 5 taon. Pag bumibisita sila ng pamilya niya sa kanila, nagkakaroon pa rin naman ng mga lantang bulaklak. Pero hindi na siya nagkakasakit. Ang biro tuloy sa kanya ng mga taga sa amin, ang lakas ng karisma niya. Pati kasi engkanto, nagkagusto sa kanya. Nasama siya sa isang masalimuot na love triangle.